Kusang inalay ng dalaga ang kanyang sarili para pakawalan ng lalaking kumidnap sa kanya. Ngunit hindi niya akalaing magbubunga pala ito ng 3 nagwagwapuhang sanggol. Makalipas ang 6 na taon, nalaman na lamang ng babae na magulang pala ng lalaking nakabuntis sa kanya ang tumutulong sa kanila. Nuria POV. "Oh, lalabas ka?" tanong sa akin ni Sally. Pinsan ko siya at kasalukuyan ako nagbabakasyon dito sa kanila sa Cebu dahil ayaw akong tigilan ni Daddy kakaudyok na mag-asawa na sa edad kong ito. "Oo, sisimoy ako ng hangin malapit sa dagat." Nakangiting wika ako dito. "Mag-ingat ka, may mga bandidong pakalat-kalat dyan. Porselana ang kutis mo't maganda ka, kaya hindi malabong pag-interesan ka nila." Ani Sally sa akin pero umirap lang ako. Alam ko naman kasing tinatakot niya lang ako't binubola. "Huwag kang umisi ng ganyan, nagsasabi ako ng totoo." Sita niya sa akin. Ano ba kasing bandido yun?" "NPA." Giit niya sa akin tsaka umirap. "O sige, mag-iingat ako." Kinikilig na saad ko. Kahit paano, nakakalimutan ko ang yamot ko kay Daddy. Sa totoo lang kasi, wala pa talaga akong plano sa usapin ng pag-aasawa. Naniniwala kasi ako sa kasabihang 7 Bs. Books before boys, because boys bring babies and I hate it. Marami pa akong gustong gawin sa aking buhay. Gusto kong maging international model, pero mukhang malabo pa sa ngayon dahil kay Daddy na hingi ng apo. Nakadress ako na mataas sa aking tuhod. Kulot din ang aking itim na buhok habang mararahan ng paghakbang sa tabing dagat. Katamtaman lang noon ang sinag ng araw, kaya hindi ganoon kasakit kapag tumama sa balat. Nagmumuni-muni ako noon nang mamataan ko ang mga kalalakihang palapit sa akin. Napaatras ako. Baka ito na kasi yung sinasabing NPA ni Sally. Tumalima ako at malalaki ang mga hakbang na lumayo sa kanila. Hanggang sa maramdaman ko ang pagsunod-sunod nila. Kaya naman ang lakad ko ay mas bumilis pa hanggang sa naging takbo na iyon. Ngunit sa huli, mabilis pa din nilang nahuli ang aking braso. "Sino kayo? Bitiwan niyo ako." Saad ko habang nagpupumiglas at umaasang makakawala pa sa kanila. Nang hampasin ng isa ang batok ko hanggang sa tuluyan na akong lamunin ng dilim. "Sino naman yan?" Pikit pa ang mata ko nang marinig ko ang baritonong tinig na iyon. Ramdam ko ang lamig na dumidikit sa aking balat, kaya tiyak na nakahiga ako sa sahig. Naririnig ko din ang mangilan-ngilang mga tinig ng mga kababaihan. "Siya po yung espiya ng kalaban natin. Nakita namin siyang nasa tabing dagat at mariin na nakatanaw sa amin." Napangiwi ako sa aking isipan. Napakasinungaling ng lalaking yun. Hindi ko nga sila kilala kaya bakit ko sila tititigan? Nagulat ako nang marinig ko ang malakas na tunog na yun. Sigurado akong isang malutong na sampal yun. "Nag-iisa ka ba? O sadyang bobo ka lang talaga?" Anang malaking tinig. "Yung patpating katawan na yan, spy? Ako ba ay ginagago mo?" Napalabi ako ng palihim. Patpatin ba ako? Kailangan ko niyatang mag-gain ng weight. Naramdaman ko ang dahan-dahan kong pag-angat, kaya idinilat ko ng bahagya ang aking mata. At doon, malinaw na nakita na napakarami nilang hostage at mga armadong lalaki na lalong ikinakaba ko. Buhat ako ng lalaking hindi ko alam kung sino, pero napakabango habang palayo kami ng palayo sa lugar na yun. Kailangan ko na ding isara ang aking mga mata dahil nakasunod pa din sa amin ang mga kalalakihan. Matagal-tagal din bago ko maramdaman ang dahan-dahang pagbaba sa akin sa malambot na higaan. Hindi ko matukoy kung sofa ba o kama ang kinalalagyan ko. "Layasan niyo na ako." Anito, nadinig ko ang pagtunog ng upuan sa aking tabi. Nadinig ko ang mga yabag habang sa tuluyan itong mawala. "Dumilat ka na, hindi ako natutuwa." Aniya na ikinakaba ko. "Akala mo ba'y hindi ko pansin ang paggalaw-galaw niyang uso mo?" Aniya pa, kaya dahan-dahan ako nagdilat. Napakurap ako nang makita ko kung gaano siya kagwapo. Nakaupo nga siya habang naka-cross legs. Nakatingin sa akin ng mapungay niyang mata. Ngunit ang kanyang kilay nakaarko at halatang nagsusungit. "NPA ka ba?" Yun ang bungad na tanong ko sa kanya na lalong ikinasimangot ng kanyang uso. "Do I look like one?" Singhal niya sa akin.
Ganun na ba ako kapangit para pagkamalang walang tirahan at pag-aalagala sa mga bundok? Halatang inis ang kanyang tono. Kung hindi, bakit mo ko kinidnap? Sigaw ko sa kanya tsaka ako bumangon. Nandun ba ako nung kinidnap ka? Nagahamon ng sarkastiko niyang tinig. Oo nga naman, Neri, wala naman siya dun. Pangaral ko sa sarili ko pero napatigil ako nang muli siyang magsalita. Dahil kung nandoon ako, hindi kita ipapakidnap dahil hindi ka naman kakidnap-kidnap. At sinasabi mo bang pangit ako? Singhal ko sa kanya. Bakit? Ikaw nga pinagkamalan mo kong NPA, kaya wala kang karapatan na magreklamo. Nakataas ang kilay na aniya. Kung ganon, pakawalan mo na ako. Why would I? Nagahamon ng tinig na aniya, kaya napangiwi ako. Sa likot ng mata mo na yan, sa tingin mo pakakawalan pa kita. At ano ang balak mo sa akin? Bubulukin mo na lang ako dito? Inikot ko ang mata ko at doon ko lang napagtanto na nasa kwarto pala ako at napatingin ako sa kinauupuan ko. Hindi siya kama at lalong hindi ordinaryong sofa. Nandito ako sa nakakadiring hinihigaan ng mga taong nag-e-experiment kasama ng kapartner niya. Yung sofa ng kamunduhan na hindi ko inaasahang makikita ko ngayon. May nakita ka, hindi ba? Aniya sa akin, pero matagal bago ako nakasagot dahil nga sa kinalalagyan ko. Wala no, hindi ko nakita yung mga babaeng kidnap nyo at mga baril. Natigilan ako nang matagpuan ko ang aking sarili, nagsasabi ng totoo sa walang yang NPA na ito. See, marami kang nakita, kaya hindi kita pwedeng pakawalan. At ano ang mangyayari sa akin? Saan mo ko dadalhin? Sa auction. Ibibenta kita sa mga foreign. Ani at saka siya tumayo at takmang aalis na nang hawakan ko ang kamay niya. Hindi mo ko maaaring basta na lamang ibenta. At bakit? Haya na naman ang nakataas niyang kilay. Dahil berhen pa ako. Pikit mata na sigaw ko sa kanya. Hindi siya nag-react kaya idinilat ko ang aking mata hanggang sa umugong ang malakas niyang tawa sa kabuuan ng lugar. Bakit? Curious na saad ko dahil baka hindi siya naniniwala. Nagsasabi ako ng totoo, no? Depensa ko pa kahit wala naman siyang sinasabi. Prove me. Give me a try. Nanunokso ang tinig na aniya habang nakangisi. Tsaka mo na ako kausapin kapag magagawa mo na. Maligo ka na din at mas mukhang NPA ka pa sa ating dalawa. Naaamoy kita. Aniya sa akin, tsaka inalis ang kamay ko sa pagkakahawak ko sa kanya. Naiwan ako sa kwartong iyon. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o ano, pero kailangan kong makatakas sa lugar na to. Naghanap ako ng isusuot ko. Tulad ng sinabi niya ay naligo na ako. Wala nga lang ako nakitang bra doon, kundi damit lang, panloob sa ibaba. Matapos ay marahan kong binuksan yung pinto na hindi naman nakalak. Dahan-dahan akong humakbang at kung minsan kapag nagkakalakas ako ng loob, nagtatatakbo ako hanggang sa matagumpay kong malagpasan ang malawak na mansyon. Oo, isa itong napakalawak na mansyon at narito ako sa banda sa likod. Binaybay ko ang likod ng mansyon. Mas naging maingat ako sa paghakbang hanggang sa mapatigil ako dahil sa malakas na pagputok ng baril. Hihinga-hinga ako at dahan-dahang luminga sa pinanggagalingan ng putok na yun kung saan naroon iyong lalaki. Ibang-iba ang aura niya ngayon kaysa sa kanina. Nakakatakot at nakakapangilabot. Mas nanlaki ang aking mata nang magkasalubong ang aming paningin. Ang aking mata ay napako sa lalaking nakabulagta sa lupa. Tirik ang mata at halatang wala ng buhay. Sa maikling segundo ay nakatutok na ngayon sa akin ang baril ng pulutong ng mga tauhan ng nasa tabi niya. Ang aking takot ay pumapalibot sa aking katawan hanggang sa maipon iyon sa aking sikmura na parang hindi ko na kayang tiisin. Maraming tanong sa aking isip, tulad na lamang kung mabubuhay pa ba ako sa mga susunod na segundo. Get her. Ang kaninang matapang niyang mga mata bigla na lamang naging malamlam, ngunit hindi ko mahulaan kung ano nga ba ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako? Saan niyo ba ako dadalhin? Lalaking NPA. Sumagot ka, palayain mo ko. Naiinis na sigaw ko pero wala akong nakuhang sagot. Ibinalik nila ako sa kwarto.
Pero this time, nilock na nila iyon sa labas para hindi na ako makawala nang subukin ko pang buksan yun. Mukhang wala na rin naman akong pag-asa na makalabas, kaya minabuti ko na lang na maupo kaysa sayangin ko pa ang lakas ko. Hanggang sa madinig ko ang paggalaw ng lock mula sa labas at hindi nga ako nagkamali nang pumasok yung lalaki. Sabihin mo, ano ba talagang balak mo sa akin? Tulad nung lalaki kanina, papatayin mo rin ba ako? Tanong ko sa kanya. Ang mata niya ay walang kasing dilim. Ngayon pa lang sasabihin ko na, hindi ako NPA. Mas masahol ako sa NPA. Ako si Alessandro Maron Millington, isang leader ng samahang mas kilala sa tawag na mafia. Nanlaki ang aking mata. Maghintay kang matapos ko ang mga importante kong lakad dahil ibibigay ko sa iyo ang kamatayan na ayon sa hiling mo. Tutal, gusto mo lang din namang mamatay. Hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko sa iyo. Hayaan mong pangalan ko lang ang matandaan mo. Aniya, tsaka muling umalis. Halata na nawawala na siya ng pasensya kaya hindi na ako nangatwiran, baka lalo lang mapaaga ang aking kamatayan. Sana pala'y nagpabuntis na lang ako sa kung kanino at pumayag na magbigay ng apo kay daddy. Baka wala ako sa sitwasyon na ito ngayon. Sad ko sa aking sarili. Buwisit na NPA na yun. Isipin mong ganun pa kaganda ang pangalan niya. Alessandro POV. Mukhang nasagad ng dalagang iyon ang iyong pasensya. Tumatawang ani Tito Dan. Nandito na po pala kayo. Matipid na saad ko. Oo, nagtatampo na ang mami mo. Aniya sa akin. Pinapasundo ka niya. Ang mami talaga. Alam niya naman na may mga business ako. Umiiling na saad ko habang nakangisi. Tara na, mukhang hindi din kasi nasabi ni daddy na nakauwi na ako. Naglakad kami palabas hanggang sa makasalubong ko si Fe. Pakabigyan ng pagkain yung pasaway na bubwit doon sa kwarto. Bilin ko sa kanya. Bubwit po? Daga po? Ani Fe sa akin kaya napabungis-ngis ako. Oo, yung maganda doon. Biro ko sa kanya tsaka ako naglakad habang tumatawa pa din. Naalala ko sa iyo ang daddy mo ng mga panahong nahuhulog siya sa mami mo. Ganyan na ganyan siya pag kinikilig. Tumigil ako sa paghakbang. Wala akong sinabi. Basta sinabi ko lang na naaalala ko siya. Don't expect too much, Tito. Malaki ang kaibahan namin ni Daddy. His name starts with M, while mine starts with the letter A. Pero dala mo pa din ang M na sinasabi mo. Aside from Moron, there's a Millington. Aniya, pero lumabi na lamang ako. Nga pala, hindi ka ba nagtataka na nandito ako? Tanong niya sa akin bago kami sumakay sa kotse. Hindi. Kaninang madaling araw ka pa dumating, hindi ba? Yung mini chopper ni Daddy ang naghatid sa inyo. Nag-stay pa nga kayo sa bubong for how many minutes? Saad ko tsaka ako binuksan yung pinto ng kotse. Lumalaos na yata ako. Masyado na bang maingay ang galaw ko? Tumatawang aniya pero ngumiti na lang ako. Nakisakay na lang ako sa kanya dahil wala pa akong tulog mula nang makabalik ako sa bansa. Pumikit ako at sinubukang matulog. Pero nauwi lang ako sa pag-iisip ng mga sinabi ni Tito Dan de Leon, pati na ang mukha ng babaeng yun. Bakit nga ba hindi ko naitanong ang pangalan niya? Ano naman kung hindi ko naitanong kung sino siya, diba? Saad ko, pagtingin ko kay Tito Dan, nakatingin din siya sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya, pero nginisihan niya lang ako. Hindi ba dapat ay ako ang magtanong niyan sa'yo? Nakangiting aniya habang patuloy sa pagmamaneho. Kung minsan talaga, may mga bagay tayong nagagawa ng hindi natin alam. Tumatawang aniya pa na ikinanguso ko na lang. Mawawala ang angas ko kapag palaging ganito ang mangyayari sa akin. Pagdating namin sa bahay ay magtatanghalian na. Anak, puno ng pangungulila si mami nang ako ay salubungin. Yumakap siya sa akin. Nasa entrada pa lang ako noon ng bahay namin. Lumabas na din si daddy na kakamot-kamot. Mukhang kinagalitan siya ni mami. Sorry ma'am, hindi ko kaagad kayo na message. Alam naman ni daddy na palagi akong busy. Saad ko nang nasa hapag na kami. Nagpaalam na din kasi si Tito Dan dahil dadalawin niya daw kasi si Tita Almira sa cemetery. Sorry for making you worry ma'am. Saad ko rito. Nakakatampo lang na sa tagal ng panahon hindi ka talaga nagpakita sa akin. You know how much I've been missing you. Naglalambing na aniya sa akin.
Wife, tulad ko noon, madami ding appointment ang anak mo. Paliwanag ni Daddy. Ngunit kaagad siyang napangiwi nang tutukan siya ng tinidor ni Mami kaya napatawa ako. As a mafia wife ay hindi ko na kinakailangang magulat kung ganyan si Mami. Nasanay na kasi siya sa buhay na ganyan. May appointments o wala, you should tell me na dumating na yung Alessandro ko. Singhal niya kay Daddy. Titigil lang ako sa pag-aalala sa iyo kung may apo na akong aasahan sa iyo. Nakalabing aniya. Hindi ko alam kung anong aking isasagot. I'm not a selfish person at ayokong isakripisyo ang buhay ng babaeng mamahalin ko. Ako ang naging tagapagmana ni Daddy at napakadelikado nito. Tulad ni Tito Dan ay isa na si Tita Almira na naging kabayaran. Nabaril siya bilang ganti sa operasyon na ginawa noon ni Tito Dan at mula noon hindi na siya nagnobya pa. Bagay na ayaw kong maranasan kaya hanggang ngayon ay mas pinipili kong mag-isa. Mom, I'm sorry for saying this. But I don't have any plan to make my own family. Saad ko na ikinalingon niya. Alam kong para sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang bagay na yun. Wife, stop it. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang obligasyon na gusto mong ipataw sa anak mo. Ani Daddy. Hindi ko naman alam na magiging tampuhan pa nila yun, kaya nang gabing iyon, bumalik din ako sa Cebu. Sakay ng chopper na ako na rin mismo ang nagpiloto para makapag-isip-isip. How is she? Kumain ba siya? Tanong ko kay Faye. Nailabas na din ang mga babaeng dadalhin sa auction kaya doon na ako sa loob dumiretso. Nag-shower po siya sir nang sabihin kong pabalik na po kayo. Tumaas ang kilay ko. Hindi ko na lang binigyan ng kahulugan ng kanyang sinabi. Sa halip, dumiretso ako sa sarili kong kwarto para maligo. Maarte ang babae na yun kaya minabuti ko na munang mabango ako bago pumunta sa kanya. Habang naglalakad ako papunta sa kanya, napaisip ako kung bakit nga ba nandito pa din siya hanggang ngayon. Binuksan ko ang pinto at ako'y nanibago. Walang maliwanag na ilaw, kundi mapulang liwanag sa kabuuan ng kwarto. Nilinga ko ang aking mata at hinanap ang babae. Nang makita ko siya, ay nakaupo sa kama habang naka-lingerie. Anong gimmick yan? Saad ko sa kanya nang tumayo siya at mapang-akit na humakbang sa akin. I'm ready to prove it. Pero siguraduhin mong matapos nito pakakawalan mo na ako. Aniya sa akin matapos ay isinabit sa aking leeg ang kanyang kamay. Dahilan para makaramdam ako ng bulta-bultahing kuryente sa buo kong katawan na ngayon ko lamang naramdaman sa kauna-unahang pagkakataon. Why? Saad ko habang nakatitig sa kanya. Bakit mo kailangang gawin ang bagay na ito? Wika ko pero hindi na ako nakapag-isip ng maayos matapos niyang angkinin ang aking labi. Napakatamis, nakakaliyo. Bumitaw siya sa aming halikan hanggang sa tuluyan niyang alisin ang mga nakaharang sa kanyang katawan. Napalunok ako ng mga oras na yun. Muli siyang lumapit sa akin at hinagkan akong muli. Akala ko hindi ako kayang talaban ng mga ganito pero parang nagiinit na ang katawan ko. Hinila ko ang bewang niya habang nagtitiim ang aking bagang na wari hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ganun na lang ang gulat niya nang hilahin ko siya pabagsak sa kama. Nagmamadali kong inalis ang aking mga nakaharang sa katawan. Ibinigay ko ang lahat ng makakaya ko hanggang sa matagumpay kong narinig ang pagdaing niya. Habol hininga kaming dalawa. Handang-handa na ako noon na angkinin siya nang ako ay tumigil. Paano kung hindi ako pumayag na umalis ka? Saad ko habang nakatukod ang aking kamay sa ulunan niya. Ang aming mga balat ay ramdam ko ang pagpapawis. Bakit? Bakit mo sinasabi ang mga bagay na iyan sa akin? Wala kang plano na pakawalan ako? Ano bang mapapala mo sa akin? Hindi ko alam. Hindi ko pa masasagot sa ngayon. Saad ko. Gawin mo na hanggat hindi pa kita kilala. Ayokong kamuhian ka. Kung magpapatuloy lang na kasama kita, ay baka mangyari yun kaya please, hanggat pinauubaya ko sa'yo ang sarili ko, gawin mo na. Sige kung yan ang gusto mo, pero sisiguruhin kong magkukross pa rin ang landas natin. Pangako. Saad ko tsaka ako siya tuluyang inangkin. Magpapahinga lang ako matapos ay aalis na ako. Kung sakali na hindi na kita makita sa kinabukasan, alam ko na ang sagot. Saad ko tsaka ako ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Walang bakas ng kahit na ano ang mukha niya,
pero nakatitig siya sa akin na wari sinasaulo ang aking muka. Kung sakali man na mangyari ang nasa isip ko, sisiguruhin kong hindi mo sa akin maitatanggi ang katotohanan. Nasabi ko sa aking sarili. Tulad ng sinabi ko, iniwan ko siya sa kwartong yun. Kumuha ko ng alak sa ref, tsaka ako umakyat sa pinakataas ng bahay. Pumunta ako sa balkonahe sa ikatlong palapag habang tinutungga ko ang bote ng alak. Hindi nga ako nagkamali. Nakita ko siyang naglalakad palabas. Hindi ko alam kung bakit, pero may maliit na panghihinayang ang puso ko habang pinapanood ko siyang papalayo na para bang magiging malaki siyang parte ng aking future. Naria POV. Diyos ko, saan ka ba galing? Alalang-alala si Sally nang umuwi ako sa kanila. Masakit pa noon ang katawan ko. Nasabi mo na ba kay Mami at Daddy na nawawala ako? Oo, syempre nag-aalala ako eh. Sino ba naman ang tangang tao na hindi nagsasabi sa parents kapag nawawala ang anak nila? Ikaw lang yun, Neria. Irap na aniya. Nang hapon din ngang iyon, dumating si Mami at Daddy. Tignan mo ang naging bunga ng paglalayas mo. Tingin mo ba'y may idudulot na maganda yan? Singhal sa akin ni Mami habang nasa kotse. Bakit ka ba kasi umalis? Halata ang iritasyon sa kanyang tinig. Dad, alam nyo naman po na marami pa akong pangarap na gustong marating at hindi pag-aasawa ang nais kong kahantungan ng edad kong to. Hindi siya sumagot. Sa halip ay tinitigan lang ako ng mariin. Nakabook na ang flight namin noon pabalik sa Manila kaya wala nang problema. At isa lang ang aking masasabi. Ayoko na. Ayoko nang bumalik pa sa lugar na ito. Ang lalaki na iyon, ayoko na siyang makita. Makalipas ang 3 buwan, ay unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago ng katawan ko. Kaya naisipan kong bumili ng PT out of nowhere na kaagad kong ginamit. Paglabas ko ng CR, ay nasa kwarto na si Mami. Anak, ano yan? Aniya sa akin, tsaka ibinaba sa side table ang pagkain na dala niya. Ngunit ang kanyang mata, hindi nawala sa aking kamay. Ma'am, nautal na saad ko pero kaagad niyang inagaw iyon sa akin. Buntis ka? Bumagsak ang mumunting luha sa kanyang mata. Nanginig ang kanyang kamay. Hindi pa doon natapos nang bumukas muli ang pinto at pumasok si Daddy. Matamis ang kanyang pagkakangiti nang mapatingin siya kay Mami. Anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang aniya matapos ay napatingin sa hawak ni Mami. Ano yan? Aniya, tsaka dinampot ni Daddy ang kamay niya at masamang tumingin sa akin. Sa'yo to? Singhal niya sa akin kaya nagbaba ako ng tingin. Kasabay ng bigla niya akong sampalin. Ito ba ha? Ito ba yung pinagmamalaki mo sa akin? Galit na sigaw ni Daddy. Na ayaw mo mag-asawa dahil mas gusto mong magpabuntis? Sino? Sino ang ama ng batang nandyan sa sinapupunan mo? Galit na aniya pero hindi ako nakasagot kaya panibagong sampal na naman ang aking natanggap. Gusto mong itakwil kita? Ipalaglag mo yan at pakasalan mo si Luke. Ani Daddy na talagang ikinalaki ng aking mata. Akala ko'y tapos na siya sa pangungumbinsi sa akin tungkol dito pero hindi pa pala. Tumalima si Daddy. Sandali Dad. Tumigil siya at lumingon sa akin. Kung sakali ba na hindi ako nabuntis, ipapakasal niyo pa din ba ako? Nakababa ang aking mata nang sambitin yun. Oo, dahil iyon ang tamang desisyon para sa'yo. Aniya, tsaka umalis sa kwarto. Napaupo ako sa kama na puno ng kawalan ng pag-asa. Inakbayan ako ni Mami na puno ng awa ang kanyang mata. Hindi ko gusto ang lahat ng ito. Aniya sa akin, mapait akong ngumiti. Alam ko naman kasing wala din siyang magagawa. Iwan niyo na po muna ako. Gusto ko po munang mapag-isa. Saad ko na kaagad namang sinunod ni Mami. Pag alis niya, napatingin ako sa PT na naroon sa sahig. Pinulot ko iyon. May buhay nang humihinga sa aking sinapupunan. Ano ang dapat kong gawin? Bigyan mo ko ng sign, Diyos ko. Nasabi ko, hindi ko alam kung dala ba ng pagbubuntis pero tumulo ang aking luha. Hindi ko kayang ipalaglag ang batang narito sa sinapupunan ko. At mas lalong hindi ko kayang makulong sa buhay na kahit kailan. Hindi ko pinangarap. Pero ano ang dapat kong gawin?
Yun ang paulit-ulit na tanong sa aking isipan hanggang sa magring ang aking cellphone at mula kay Sally ang tawag. Sally? Tarantang saad ko. Oo, ako nga ito. Tumawag si Tito kay Mama, galit na galit. Totoo bang buntis ka? Nasabi na ni Daddy sa kanila kaya hindi na ako pwede sa Cebu. Gaga ka, sabihin mo nga. Napagsamantalahan ka ba nung ilang araw kang nawala? Aniya sa akin pero hindi ako nakasagot. Matatawag pa bang pagsasamantala yun? Gayong ako ang nagpaubaya. Hindi ko masasagot ang bagay na iyan, Sally, please. Maawa ka, tulungan mo ko. Ayokong basta na lamang ipalaglag ang batang to. Ayoko, please. Anong magagawa ko? Aalis ako ng bansa. Aniya, kaya mas nabuhayan ako ng loob. Sally, please, sasama ko. Ilayo mo ko dito, please. Matagal siya bago sumagot. Sally, please, maawa ka sa akin. Hindi ko alam kung makakakuha pa tayo ng tiket. Ang kinakatakot ko ay si Tito. I'm sure mapapatay ako nun kapag nalaman niyang tinangay kita bagay na ayaw kong mangyari. Sally, pangako hindi kita ipapahamak. Sige, pero ito na lang yung huling magagawa ko para sa'yo. Kaya pakiusap, ingatan mo yung sarili mo. Mamayang madaling araw pumunta ka sa airport. Huwag ka nang masyadong magdala ng gamit mo. Bilin niya at sabik akong tumango at doon na nga niya pinatay ang linya. Taranta kong iginayak ang mga gamit ko at ikinalma ang aking sarili. Maghapon akong hindi lumalabas hanggang sa sumapit ang gabi. Kinain ko ang pagkain na binigay ni Mami sa akin para hindi siya maghinala. Mama, bago niyo po ako iwan. Saad ko nang dalhan niya ako ng gatas. Kung kayo ang tatanungin ko, papayag ba kayo na basta na lamang ipalaglag ang bata? Emosyonal na tumingin sa akin si Mami hanggang sa humakbang siya palapit sa akin at bahagyang hinampas ang aking braso. That is the most stupid thing I've ever heard. Aniya sa akin. Kung kaya ko lamang na itakas ka sa kahihiyang ito, gagawin ko anak. Aniya, tsaka hinaplos ang aking pisngi. Pero wala tayong pamimilian. Masyadong mahal ng daddy mo ang kapangyarihan niya. Dagdag pa niya, tsaka pinahid ang kanyang luha. Huwag kang mag-isip masyado para makatulog ka ng maayos. Aniya, kaya tumango ako. Ma'am, ano't ano man po ang mangyari, palagi ninyong tatandaan kung gaano ko kayo kamahal. Saad ko't tumango siya. Ayokong sayangin ng huling timplang gatas na ginawa ni Mami, kaya inunti-unti ko iyong inumin hanggang nag-aantay ng tamang oras. Pagpatak ng 2:00 ng madaling araw, maingat ako naglakad. Isang bag lang ang dala ko at mahalagang papel. Sumasang-ayon sa akin ng lahat nang may dumaan pang taxi kaya hindi na ako nahirapan. Mahigpit na yakap kaagad ang ibinungad sa akin ni Sally. Alam kong awang-awa siya na makita ako pero wala siyang magagawa. Lalo at wala din naman siyang ibang alam na nangyari sa akin. 2 taon ang kontrata ko bilang nurse sa Amerika. Kung sakali na magustuhan ko ay baka mag-extend pa ako. Tamang-tama maalagaan pa kita. Aniya sa akin habang nakaupo kami at nag-aantay ng flight. Hawak niya ang aking kamay at hinahaplos yun. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin. Ngunit napakaswerte ko dahil hindi naging katulad ni Tito ang mga magulang ko. Aniya, kaya mapait lang at tipid akong ngumiti. Salamat, Sally. Alam kong balang araw, maibabalik ko rin ang kabaitan mo. Maikukwento ko din ang katotohanan sa iyo sa tamang panahon. Saad ko sa kanya. Hihintayin ko yung tamang panahon na iyon, Neria. Saad niya tsaka ngumiti. Alessandro POV. Nakapamewang ako noon habang nakatanaw sa kalangitan. Nasa Cebu pa din ako. May mga properties pa din akong inaasikaso. It's been a years since our last met. Ano na kaya ang lagay niya? Naitanong ko sa aking sarili. Ayoko mang aminin, ngunit nahuli ng babaeng yon ang kiliti ko. Hinanap ko siya for how many years, pero wala na daw siya sa Cebu at ang huling balita ko ay nasa Manila na daw, ngunit hindi siya pinapalabas ng daddy niya. Bagay na hindi ko maintindihan. Hindi pa ako humihingi ng tulong kay daddy at wala din naman akong balak. Mr. Millington, napalinga ako kay Troy. Finally, he's here. Bakit nandito ka na? Hindi ba't ipinapahanap ko siya sa iyo? Kunot noong wika ko.
siya ang hinired ko para maghanap kay Neria. Mr. Millington, wala na akong ibang nakalap bukod sa nalaman kong bumili siya ng PT. Pero matapos noon ay wala na. Hindi ko na din siya nakita pa, mukhang malabo na. Kumunot lalo ang aking noo. Pregnancy test? Sabihin mo nga. Alam mo ba kung may nakarelasyon siya? May pumasok ba sa bahay nila na lalaki or something? Tsaka anong hindi nakita? Anong malabo? Naguguluhang saad ko. Wala pong dumalaw sa bahay nila. Pero ang alam ko ay gusto siyang ipagkasundo ng daddy niya sa isang kilalang negosyante. How about the test kit? Malakas ang kutob kung kayo ang ama ng batang nasa tiyan niya kung buntis nga siya. Ani Troy nang titigan ko siya ng masama. Sinapupunan yun at hindi tiyan. Singhal ko sa kanya kaya napakamot siya sa kanyang uluhan. Naglakad ako pabalik sa aking kwarto. Ihanda mo ang chopper. Alam kong buntis siya kahit hindi ko pa alam ang totoo. Sir, saan po kayo pupunta? Saad niya sa akin, sa Manila. Sir, wala na po siya sa Manila at hindi ko po alam kung nasaan na siya. Anong sinasabi mo? Nanggagalaiti kong saad kasabay ng dakutin ko ang collar ng damit niya. Sir, nang muli kong silipin ang bahay nila wala na siya doon. Sa pagkakaalam ko'y umalis siya dahil gustong ipalaglag ng daddy niya ang batang dala niya. Yun lang po ang alam ko. Hindi ko sinabi kaagad dahil hindi pa naman natin alam kung buntis nga po ba siya talaga. Aniya sa akin kaya binitiwan ko siya. Pakiramdam ko ay lalo akong na-stress. Ang walang yang hukluban na yun talagang inuubos niya ang aking pasensya. Napabagsak akong naupo sa aking kama. Leave me. Just leave me. Nagngingit-ngit na saad ko. Wala siya sa Manila. Nasa ibang bansa. Kinuha ko ang phone ko tsaka ako tinawagan si daddy na kaagad niya namang sinagot. Anak, may problema ka? Aniya kaagad sa linya. Nandun sila sa Amerika for vacation. Kumuha na din kasi sila ng private nurse. Dad, I'll go there. I need your help. Go saan? I'm on Philippines, son. May emergency itong si Sally kaya nag-aya na rin si mami mo. Alam mo naman na mahal niya iyong 3 pamangkin nito dahil nakikinikinita ka daw nung bata ka. Tumatawang ani daddy kaya ako'y napairap. Wala na talaga akong pag-asa. Eh ano ba ang concern mo? Aniya sa akin. May gusto akong ipahanap, dad. Saad ko sa kanya. Napatawa siya. Parang masyado ka naman yatang seryoso. Eh ano bang ipapahanap mo? Tao ba yan? Dad, pupunta ako dyan at ipapaliwanag ko. Nagmamadali akong nag-ayos ng aking sarili. Matagal-tagal din kaming hindi nagkita ng magulang ko. Kaya isa na ding pagkakataon ito para sila ay makita. 2 tauhan ko lang ang sinama ko papunta sa Manila. Kahit ilang minuto ay hindi ako nakaramdam ng antok. Hindi din ako nagpapalit ng piloto. Ewan ko pero sabik talaga akong balikan ng Manila kaya ilang oras lang din naming biniyahe ang Manila. Hindi ko naman inaasahan na sasalubungin kaagad ako ni daddy. Nakakanibago pa nga ang itsura niya. Medyo maputi na kasi ang buhok niya at talagang umidad na. Sabi na alam na alam ko ang oras ng pagdating mo. Aniya tsaka niya ako niyakap. Tara sa loob. I'm sure matutuwa yun. Aniya sa akin, akmang papasok na kami nang mapatigil ako matapos lumabas ng 3 magkakamukhang bata sa labas ng pinto. Kapwa, mga nakatingin sa akin. Oo nga pala, mga pamangkin niya ni Sally. Si Sandro, Naxen at Sergel. Ang gagwapo, hindi ba? Nakangiting ani daddy. Yumuko sila at matamis na bumati sa akin. Good morning, mister. Matamis na bati sa akin ng batang medyo mahaba ang buhok. Iyong Sandro na tinawag ni daddy. Tara na, bakit? May problema ba? Ani daddy habang nakangiti sa akin. Tulad ng mami mo, hindi ka din ba makapaniwala? Aniya sa akin habang nakangiti. Kamukha mo hindi ba? Aniya habang naglalakad kami papasok. Sa opisina na tayo dumiretso. Ani daddy. Bakit po? Ang mami busy ba siya? Nakikipagkwentuhan siya kina Sally at sa mami ng 2 bata. Ikinukwento niya kung paano kanya inalagaan noon. Ani daddy. Dumiretso kami sa office ni daddy at doon na upo. Halos wala pa akong pahinga, sorry. Saad ko rito. Ayos lang, ano bang sadya mo at talagang pumunta ka pa dito?
ani Daddy tsaka naupo sa harap ko. May anak na ako, Dad. Saadko't napatayo siya sa gulat. What do you mean, anak? It's a long story, Dad. May babaeng nakidnap ang mga tauhan ko 6 years ago. She's so pretty. May kakaiba sa kanya na hindi talaga makikita sa iba. Pinuwersa mo siya? Aniya sa akin, kaya makahulugan ko siyang tinignan. Oh, please, Dad. Hindi niyo ako tinuruan ng ganyan. So please stop asking ng ganyang tanong. She gave herself nang hindi ko hinihingi. Saad ko nang bigla siyang umiti. Manang-mana ka talaga sa akin. Aniya, tsaka tinapik-tapik ang likod ko. Kung ganon, nasa na nga po ko. That's my major problem, Dad. Ang huling balita ko ay nasa Amerika siya. Sandali, kung 6 years ago pa, ibig sabihin, maglilimang taon na rin ang apo ko. Hindi ako nakasagot dahil alam ko namang alam niya ang sagot kahit hindi niya ako tanungin. Huwag kang mag-alala. Kahit saang lupalo pa siya ng bansa naroon, hahanapin ko siya para mabawi ang apo ko. Hindi ko kailangang bawiin ang anak namin, Dad. Gusto ko lang malaman kung nasaan siya. Sa ngayon ay aasikasuhin ko muna ang daddy niya. Ipapaubaya ko sa inyo ang paghahanap sa kanya. Gusto kong ilihim niyo muna ang tungkol dito kay Mami. Oo naman. Ayoko din naman na ma-stress ang mami mo. Baka kahit hindi ko pa dapat mahanap ang babae mo, makita ko siya dahil sa mami mo. Lalo pag nalaman niyang may anak ka na. Tumatawa nga ni Daddy. Yan ang hindi ko namana sa kanya. Ang manatiling kalmado sa lahat ng oras at ngitian ng lahat ng problema. O sige na, halata sa mukha mong wala ka pang pahinga. Sa ngayon magpahinga ka muna. Umakyat ka sa kwarto mo. Palaging pinalilinis iyon ng mami mo. Aniya, kaya napangiti ako. Sabay na kaming umalis ni Daddy sa office. Sakto naman na pabalik si Mami. Mula sa labas ay nagkagulatan kami. Pero ang aking mata ay tumagos labas kung saan naroon ang babae at 3 batang papalabas. Yung si Sandro nga ay lumingon pa sa akin. Anak, ani Mami sa akin. Umuwi ka pala. Bakit hindi mo kaagad sinabi? Sana'y napakilala kita kay Neri. Mami na mga gwapong bata na iyon. May next time pa naman siguro, Ma'am. Huwag muna nating istorbohin ang anak natin. Malayo ang biniyahe niya para lamang umuwi. Wala pa siyang pahinga. Saad ni Daddy na marahan namang ikinatango ni Mami. Pag-akyat ko sa room, ibinagsak ko ang aking katawan sa kama. Pakiramdam ko ay nawawalan na ako ng gana. Marami akong tanong sa aking sarili, pero lahat ng iyon ay tungkol sa babaeng yun. Hay naku, nakakatuwa ang batang yun. Single mother siya sa triplets niyang naggugwapuhang anak. Kinikilig na ani Mami habang nagkukwento. Iyong Neri na naman na iyon ang topic niya pagbaba ko sa hapag. O sige, tatanggapin ko siya sa company ko. Mukhang matalino din dahil nakaya niyang buhayin ng 3 niyang anak na mag-isa. Ani Daddy tsaka napatingin sa akin. O nariyan ka na pala, halika na at kumain. Naupo ako sa tabi ni Daddy. Magiging busy itong si Alessandro ng ilang araw, pero kapag nakausap ko na si Neri ay bibigay ko na siya kay Alessandro. Baka malaki pa ang maitulong niya sa business mo. Dad, I don't even know her. Kaya kong dalhin ang sarili ko. Ano naman ang maitutulong ng isang babaeng gaya niya sa negosyo ko? Anak, baka nakakalimutan mo. Babae din ang dahilan kaya ka nandito. Ngumiti nang makahulugan si Daddy. Ayokong magkaroon pa ng hint si Mami kaya hindi na ako sumagot pa. Pagkatapos ng almusal na iyon, hiningi ko na kay Troy ang location ng company ng matanda na iyon kung saan ako patungo ngayon. Sir, may appointment po ba kayo? Anang babae na nasa desk. Wala pero may mahalaga akong sadya sa kanya. Saad ko habang seryosong nakatanaw sa kanya na mukhang naiintindihan niya naman. Sige po, itatawag ko na lang po muna sa itaas. Sige, pakisabi na anak ni Massimo Millington ang gustong makakausap sa kanya. Wika ako at tumingin siya sa akin. Anak po kayo ni Mr. Millington? Aniya kaya tinignan ko lang siya. Sige po sir, tumaas na po kayo at the fourth of this building po. Nauutal na Aniya kaya tumango ako. Sumakay ako sa elevator at kaagad na pumunta sa opisina. Kumatok ako pero walang sumagot kaya naman kusa ako nang binuksan ng pinto. Kunot pa ang noo niya nang pumasok ako. Nawari nakakaistorbo ako sa kanila.
At sino naman ang nagbigay sa iyo ng karapatan na pumasok dito? Galit na aniya. Tumingin ako sa kasama niya dito sa kwarto. Travis, hindi mo ba ako nababanggit sa taong yan kahit ganyan na lang ako kung kausapin? Saad ko tsaka ako naupo sa sofa na naroon kahit hindi niya inaalok. Nagtinginan silang dalawa matapos ay naalangan sa isa't isa. This is Mr. Vierde. Aniya sa akin. Vierde. Vierde ang apelyido ng babaeng yon. Vierde din kayang dinalang apelyido ng mga anak ko. Mula sa aking pagkakatitig sa sahig, inangat ko ang aking paningin at rekta iyong tumama kay Mr. Vierde. And this is Mr. Alessandro Millington, the son and the only heir of Millington's group. Ani Travis na talagang ikinatayo ni Mr. Vierde. Anak ka ni Mr. Millington? Gulat na aniya. Hindi ko naiwasang hindi mainis. Reaksyon niya pa lang, halata ng mukha siyang pera. Pero hindi dahil doon, kundi dahil nahuli ako. Kung maaga ko lamang siyang nakilala, baka hindi nahiwalay sa akin ang mga anak ko. Travis, this is personal matter, so please leave us. Wala namang dalawang sabi nang umalis siya. Mr. Vierde, right? Saad ko, nakatingin lang siya sa akin at nakikiramdam. I want to ask kung gaano ka na katagal na nagnenegosyo. About 5 decade. Aniya, kaya tumango ako. How about the family? Tumingin siya sa akin nang may pagdadalawang isip kung sasagutin niya ba iyon kaya ngumisi ako. Vierde, kilala mo ang pamilyang pinanggalingan ko. Katotohanan lang ang kailangan ko, wala nang iba. Wala ka din namang dapat na ikakaba dahil wala akong gagawing masama. May anak akong isa. Nag-iwas siya ng tingin. Nasaan siya? Is she okay? How old she is? Mr. Millington, kumakalap ka ba ng detalye sa personal kong buhay? Wala kang mapapala. Matagal nang patay ang anak ko, kaya't hindi mo na siya maaaring tanong-tanungin. Aniya sa akin, nagtiim ang aking bagang na para bang hindi ko na siya kayang pagpasensyahan. Alam mo ba, nanggagalaiting saad ko habang nakatingin sa kanya. Tumayo ako at hinablot ang kanyang collar. Alam mo bang alam ko na dahil sa kagustuhan mong ipagkasundo siya sa iba, kaya ginusto mong ipalaglag ang anak ko? Malakas na sigaw ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na aniya. Yung bata na pinalalaglag mo, anak ko siya. Malakas na sigaw ko habang ang kamay ko ay nanginginig. Kinalma ko ang aking sarili. Magdasal ka na. Dahil oras na hindi namin nakita ni Daddy ang babaeng yun, hindi lang negosyo mo ang sisirain ko kundi buong buhay mo. Wala akong pakailam kahit pa ikaw ang daddy niya. Hindi kita sasantuhin. Saad ko tsaka ako naglakad palabas. Iniwan ko siyang putlang-putla doon. Alam niyang napakadalang naming magbiro at kung sasamain, hindi pa mangyayari yun. Lahat ng mga nakakasalubong ko, hindi nag-aabalang batiin ako. Siguro ay dahil sa masama kong tingin. Pagdating ko sa kotse ay nandoon si Troy. I'm sorry sir, hindi na po kayo na-inform ni Chairman. Pero kinailangan niya pong umalis para asikasuhin ang business nila Sir De Leon. Oh, anong ginagawa mo dito? Ayaw pong mapahiya ng mami niyo. Nasa company na po kasi ng daddy niyo si Miss Neria. Nakikiusap po na kung maaari ay kayo na muna ang umasiste sa kanya. Ano? Singhal ko. Hindi pa nga ako nakakapagsalita nang tumawag si mami sa akin. Mom, saad ko sa linya. Anak ikaw munang bahala kay Neria. Kinikilig siya habang iyon ay sinasabi. Umirap ako sa kawalan. Corner na ako. Pakiramdam ko'y sinasadya ni mami na ito ay mangyari. Hindi ko na kinausap si Troy at sumakay na sa kotse nang kumatok siya. Ano na naman ang problema mo? Nakasimangot na saad ko. Sir, wala po kasi ako masasakyan. Kung pwede, sasama na lamang ako sa inyo. Saad niya kaya sinamangutan ko siya matapos ay masama ang loob kong binuksan ng kotse. Nakasimangot akong nag-drive hanggang sa makarating kami sa company ni Daddy. Ikaw na ang bahalang mag-park niyan at baka nag-iintay na yung special guest ni Mami. Naiinis na saad ko. Nakapamulsa ako naglakad papasok. Ang mga mata nila ay napako sa akin. Pero hindi ko sila inalintana. Nilapitan ko ang desk. Saan nag-aantay ang VIP guest?
Saad ko sa babaeng nasa front desk. Nung una ay nakatingin pa sa akin, pero nang mapagmasdan niya ako ay bigla siyang nailang. VIP? Wala pong VIP ngayon. Yung kakausapin ko daw. Si Miss Biarde po. Aniya sa akin, dahilan para manlaki ang mata ko. Anong sabi mo? Nahablot ko ang braso niya sa gulat. Sir, masakit po. Aniya, kaya napakurap ako at bumalik sa katinuan. Sorry, saan ang floor na yon? Saad ko. Ang pagkabog ng puso ko ay ganun na lang nang madinig ko ang sinabi ng babae. Pakiramdam ko, papaliit ng papaliit ang paghinga ko, lalo na nang makalabas ako ng elevator. Natanaw ko na ang conference room kung saan daw naroon yung Neria Vierde. Vierde na sa tingin ko ay siyang hinahanap-hanap ko din. Kabado pa ako noon nang dahan-dahan kong buksan ang pinto kung saan may nakita akong babae na prenting nakaupo sa upuan na naroon sa conference table. Pakiramdam ko, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Para bang nag-slow motion ang lahat. Nagkagulatan kami. Ikaw? Saad ko. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Did you remember me? Saad ko, pero nag-iwas siya ng tingin at akmang aalis na nang habulutin ko ang kanyang braso. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Sino ka ba? Hindi naman kita kilala ya. Talk to me. Huwag kang basta na lamang umalis. Madami kang dapat na ipaliwanag sa akin. Saad ko tsaka ako siya sa pilitang pinaupo. Nagpunta ako sa pinto at inilak yun. Matapos ay napahinto ako sandali. Pinapakiramdaman ko ang aking sarili kung kinakabahan pa ba ako o ano, pero mas lamang ang tuwa sa aking puso. Naging seryoso ang aking muka nang humarap ako sa kanya. Alam mo bang mamatay-matay na ako kakahanap sa'yo? Naningkit ang kanyang mata. Mamatay-matay? At bakit? Bakit mo ko hahanapin? Ano pa bang kailangan mo? Giit niya habang nakataas ang kanyang kilay. Wag na wag kang magsisinungaling sa akin. Pumunta ako sa bahay niyo. Bakit hindi niya alam na buhay ka? Dahil gusto kong maging independent. Saad niya pero halata naman na nagsisinungaling siya. Independent? Kasama ba dyan yung pagiging independent ng 3 kong anak? Nakataas ang kilay na saad ko. Nagulat siya sa aking sinabi. Akala niya wala akong ideya sa mga nangyayari sa kanya. Anong anak? Wala akong anak. Natatarantang aniya. Neria, wag mo akong subukan. Madami akong alam na hindi mo alam kaya magsabi ka sa akin ng totoo. Bakit kailangan mo mawala ng ganito kahabang panahon? Pwede ba hindi kita kilala kaya tigilan mo ang kakaganyan mo? Kung ayaw sa akin ni Mr. Millington ay maiintindihan ko. Hindi niya na kailangan pang paikot-ikutin pa ito. Aniya, tsaka akmang aalis nang hilahin ko ang braso niya para tigilan. Akmang magpupumiglas pa siya nang hawakan ko ang pisngi niya at bigyan siya ng mabilis na halik dahilan para siya ay tumigil. Nang maramdaman ko ang bahagyang pagkalma niya, binitiwan ko ang kanyang labi. Imposible na hindi mo ako kilala. Saad ko habang nakatitig sa mukha niya at ganun din naman siya sa akin. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyari sa'yo. Saad ko, dahan-dahan siyang naupo. Kahit kailan. Hindi na ako umasang magkikita pa tayo. Wala akong planong ihati sa iyo ang mga anak ko, Mr. Millington. Wala ka ng mga sandaling kalaban ko ang mundo. Hindi ko alam kung saan kita hahanapin para humingi ng tulong. Pero ginusto ko yon, kaya hindi kita maaaring sisihin. Pero pakiusap, hindi mo maaaring ariin ang mga anak ko. Umiiyak siya nang tumingin sa akin. Ano ang iniiyak mo? Bakit ka umiiyak? Lumapit ako sa mga Millington. Para sana maprotektahan kaming mag-iina sa kanilang ama kung sakaling subukan silang kunin. Bagay na pagkakamali ko dahil ito pala mismo ang magiging kabangga ko. At alam mo ba kung ano yung pinaka-worst? Yung alam kong wala akong laban sa kayamanan at kapangyarihan na taglay nyo. Wala akong kukunin. Kung mayroon man, ikaw yon kasama ang aking 3 anak. Saad ko na kanyang ikinatigil. Tumingin siya sa akin habang luhaan ang kanyang mata. Lumapit ako at hinaplos ang mukha niya. I find for the long years, may kinuha ka sa akin na kailangan mong ibalik ang aking puso. Ikaw ang pupuno sa nag-iisang piraso na nawawala sa aking katauhan. Saad ko sa kanya.
Lalapitan ko sana si Neria para bigyan ng mabilis na halik, kaya lang ay napalinga ako nang may kumatok sa pinto. Sir, si Troy po ito. Totoong gusto kong mapamura ng mga sandaling yun. Wala akong pakialam kahit sino pa ang naroon. Anong kailangan mo? Hindi ko maiwasang hindi magalit. Masama ang loob kong binuksan ng pinto kung saan naroon ang 3 nagwagwapuhan kong anak. Nakatingin ang mga inosente nilang mata sa akin, ngunit naging napakasakit sa akin nang lagpasan nila ako para takbuhin ang kanilang mami. Mainit at mahigpit na yakap ang iginawad nila kay Neria na ikinainggit ko naman na sana mayakap din nila ako ng gaya ng mami nila. Nakatingin noon sa akin si Neria, matapos ay lumingon sa akin yung isang anak namin, yung Sandro. Kukurap-kurap siya habang nakatingin sa akin. Ma'am, who is that guy? Anang isa na sa pagkakatanda ko ay si Nexus. He looks like me. Ani Sandro tsaka tumingin sa kanyang mami. Bakit po ganun mami? Sino po ba ang lalaking yan? Tumingin sa akin si Neria na wari nagdadalawang isip pa na sabihin. Well, kung sa akin ay ayos lang din na hindi niya pa sabihin dahil ayoko mabigla ang mga anak ko. Nanginginig si Neria nang hawakan niya ang muka ng mga anak namin. Mga anak, ang dahilan kaya kahawig niyo ang lalaking yan kasi siya ang... Naipit ni Neria ang labi niya habang nakatingin sa akin at tumutulo ang luha. Hindi mo kailangang pilitin, naiintindihan ko. Tipid akong ngumiti at akmang aalis na nang magsalita si Sandro. Is he our dad? Lahat kami ay napatingin kay Sandro. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Para bang nakikita ko sa kanya si Daddy. Tell me, ikaw ba ang dad namin? Tumingin ako kay Neria. Hindi ko alam ang sasabihin ko kaya tumango siya. Oo, lakas loob na saad ko. Tumingin silang 3 sa akin nang may makahulugang tingin. Ngunit iyong si Sandro ang may pinakamatapang na titig. Madami kaming tanong pero isa lang ang gusto kong masagot. Ani Sandro, siya ang panganay sa kanila. Yun ang natitiyak ko. Gusto ko pong itanong kung masaya po ba kayo na makita kami ngayon? Kung ano ang una niyong naramdaman. Nanggigilid na ang luha niya pero tinitibayan niya ang loob niya. Gusto mong malaman yung totoo? Tanong ko rito. Kayo man po ay hindi gugustuhin na makarinig ng kasinungalingan, hindi ba? Aniya sa akin, napangiti ako. Walang duda, hindi na kailangang tanungin, isa siyang Millington. Nung mga sandaling makasama ko ang mami niyo, ang pinaka hindi ko makalimutang bagay na nangyari sa buhay ko. Alam niyo ba na mga sandaling yun ay pinagdarasal ko na sana nga mayroon kayo bago niya ako iwan. She caught my heart and attention at hindi ko alam na mababaliw ako sa kanya ng ganito. Nakatingin sila sa akin pati na si Neria, but she still chose to leave me. A day is passing by, a month and year, pero habang lumilipas ang taon ay halos lalo akong nawala sa sarili ko hanggang sa magdesisyon akong ipahanap ang mami niyo. Marami akong nalaman, isa na doon ang tungkol sa inyo, pero hindi ko pa alam na 3 kayo. Sobrang excited ako na makita kayo. Eh di mahal mo nga kami. Yung pinakamaliit sa kanila ang sumagot. Matuto kang gumalang, Sir Jel. Saad sa kanya ni Sandro. Siya pa din ang dad natin. Aniya pa tsaka humarap sa akin. Eh ngayon po, anong nararamdaman nyo? Ngumiti ako at inunat ko ang aking braso para humingi ng mahigpit na yakap kay Sandro. Hindi ko sasagutin, pero gusto kong ikaw mismo ang sumagot. Saad ko. Tinulak si Sandro ng kapatid niyang si Nexus para mapalapit sa akin. Nakanguso siya nang makalapit sa akin. Hinila ko siya at binigyan ng mahigpit na yakap. Alam mo bang ito na ang pinangarap ko mula nang malaman kong nag-e-exist kayo sa mundo? Saad ko habang pikit ang aking mata at dinadamdam ang mainit naming yakapan. Napahinto ako nang maramdaman ko ang paggalaw ng kanyang balikat hanggang sa unti-unti kong narinig ang marahang paghagulgol. Binitiwan ko siya sa aking bisig at hinarap ko siya. Bakit? Bakit ka umiiyak? Basa ang kanyang mga mata pati na ang kanyang pisngi. Nang mga sandaling yun ay nakaramdam ako ng matinding awa para kay Sandro.
Mali ako ng pag-aakala na isa siyang matapang na bata dahil mula sa kanyang matapang na muka ay nakapaloob ang kanyang malambot na puso. Nakababa ang kanyang tingin habang nakanguso at umiiyak. Sorry po kung ganong klase ng mga tanong ang sinabi ko. Dad, hindi ko lang po kasi matiis eh. Sobrang gusto ko ng atensyon nyo. Alam kong magiging unfair ito kay Mami pero kahit na siya ang kasama ko for my whole life, kayo po ang gusto kong makasama. Hindi ko po alam kung napansin niyo ko nung unang beses na nagkita tayo. Sobrang gusto ko po kayong kausapin pero wala akong lakas ng loob. Baka po kasi isipin niyong masama akong bata. Ngumiti ako at ginulo ang buhok niya. Hindi. Alam niyo ba nang una ko kayong makita'y lumukso ang puso ko? Gusto ko ding itanong kay Daddy noon kung kanino kayong mga anak dahil nakikita ko ang sarili ko sa inyo. Lumapit silang tatlo sa akin at binigyan ako ng mahigpit na yakap na hindi ko din inasahang magiging dahilan para maging emosyonal ako. Sandali, ani ni Arya sa amin. Nakakahiya, pwede bang ibulong ko na lang? Aniya, kaya lumapit ako. May mga anak na tayo, pero hindi ko pa nalalaman ang tunay na pangalan mo. Bulong niya na ikinatawa ko na mula ang pisngi niya at nagbaba ng tingin. Alessandro Millington, tara na. Tara saan? Uuwi na tayo. Saad ko. Ha? Naiwan siyang nakanganga. Yung business, apila niya pa sa akin. May BF ka na ba? Tanong ko na ikinapula niya kasabay ng pagkataranta. Ina ka ng mga anak ko, kaya para sa akin, qualified ka para maging isa sa mga contributor ng company ni Daddy. Hindi natin kailangang mag-usap ng kahit na ano. Saad ko sa kanya. Hindi ba nakakahiya? Aniya pa, kaya nilingon ko ang tatlong anak ko. Sagutin niyo ang mami niyo. Nakakahiya bang maging part siya sa company? Hindi, Dad. Nag-thumbs up pa si Nexus nang sumagot. Diba? Halika na. Yung hairs na ng Millington ang nagsabi sa'yo. Saad ko tsaka ako hinawakan ng kanyang pulsuhan. Sa totoo lang, walang paglagyan ng saya ang aking puso. Kung minsan, nililingon ko ang mga anak namin sa likod na masayang nagtatawanan. Alam kong ikatutuwa ito ni Mami. Alessandro, anong balak mo? Aniya, nang alalayan ko siya. Ipakikilala ka kay Mami. Bakit mo gagawin yun? Aniya, tsaka umatras. Bakit hindi, Neria? Alessandro, please. Ayokong maging tali sa buhay mo. Hindi mo kailangang gawin yan. Aniya, kaya ngumiti ako. Huwag kang mag-alala. Wala akong ibang gagawin bukod sa ipakikilala kay Mami ang mga anak ko. Kumurap siya, kaya may nabuti ko na siyang hilahin kasama ang mga anak namin. Oh, tapos na kayo? Ani Mami habang nakatingin sa amin. Mukhang may inaasikaso siya sa kusina. Magsasalita na sana ako nang makita ko si Daddy na pababa ng hagdan, nakapadyama habang nakasalamin at nagbabasa ng dyaryo. O sir, nandyan ka na. Aniya sa akin. Opo, kayo din? Nandyan na din kayo? Sarkastikong saad ko nang tumawa siya at kumaway sa tatlong batang nasa likod ko. Akala ko ba'y may lakad kayo kaya ako ang nakipagkita kay Neria? Saad ko. Bakit? Hindi ba naging maganda ang pag-uusap nyo kaya ganyan na mukha mo? Abay, kung hindi mo pa din halata talamang lahat, talagang itatanggi kita bilang isang Millington. Ani Daddy, napanguso ako. Wala pang isang araw na nahanap niya si Neria. Ibig sabihin ay ako na lang talaga ang walang alam. Nagbuntong hininga ko. Teka, ano bang nangyayari? Ani Neria. They already know about us. Wala ka na din palang takas. Ha? Naiwan na nakanganga pa si Neria. Naglakad si Mami palapit kay Neria. Hinawakan niya ang kamay nito at iginiya pa upo sa sofa. Nung una kitang makita ay talagang nagustuhan ko na ang ugali mo. Lalo na nung nabanggit mong single mother ka at hindi mo kilala kung sino ang nakabuntis sa'yo. Na kinailangan mong takasan ng daddy mo dahil gusto niyang ipalaglag ang anak mo. Ramdam ko ang pagmamalasakit ni Mami kay Neria. Kaya naman sa sobrang awa ko sa iyo, binuksan ko sa tito mo ang usapin na ito hanggang sa magdesisyon kami na hanapin ang taong naging iresponsable sa pagbubuntis mo.
Gusto ko siyang parusahan dahil hindi mo deserve na maranasan ng ganyang kahirap na sitwasyon dahil babae rin ako. Nakangiti si Daddy habang nakatingin sa akin. Noong umuwi ka rito, ine-expect ko na ang babaeng hinahanap mo ay walang iba kundi si Neria. Itinigil ng mami mo ang pagpaparusang binabalak niya nang malaman niyang ikaw ang ama ng mga batang kinagigiliwan niya. Kaya lang bilang pambawi ay mas pinili namin na itago ang katotohanan tungkol dito dahil gusto kong ikaw mismo ang humanap sa babaeng ina ng mga anak mo. At bilang isang Millington, karapatan nating pangalagaan ng pamilya na nais nating buuin. Napasimangot ako. Ngayon alam ko na kung bakit ilang taon nila akong hindi kinulit sa pag-aasawa at pagbuo ng sariling pamilya. At ganoon na rin ang paghihingi ng apo dahil lahat ng iyon ay natupad ko na nang wala akong kamalay-malay. Matagal na pala nilang alam ang tungkol kay Neria at sa aking 3 anak pero mas pinili nilang wag iyong sabihin sa akin para ako ay parusahan. Ngayon iha, ito na lang ang pinakahuling tanong ko sa iyo. Handa ka bang tanggapin ang panunuyo ng anak ko? Kapwa natigilan at nagkatinginan kami ni Neria ng mga sandaling yun. Mom, stop it! Kaagad napigil ko sa kanya. Hindi niyo naman po ako kailangang ilakad. Kayang-kaya ko ang sarili ko. I have my own ways. Giit ko pa pero sinamaan niya lalo ako ng tingin. Alessandro, tumigil ka dyan ha? Wika ni mami sa akin na ikinangiwi ko. On your own ways? Palibhasa kasi hindi mo nakita kung paano umiyak ang apo kong si Sandro sa iyo. Kung paano niya sabihin sa mami niya na gusto niyang makita ang daddy niya. Napatigil ako. Gustong-gusto nang mabuo ni Sandro ang pamilya na noon pa man, pinapangarap niya at sana maintindihan niyo yun. Pero hindi iyon dahilan para pagbuklo din ng 2 tao na wala namang nararamdaman para sa isa't isa. Ano? At bakit? Nag-ano kayo nang walang nararamdaman sa isa't isa? Hindi makapaniwala nga ni Mami. Kapwa naglayo ang aming paningin ni Neria habang namumula ang aming mga pisngi. Hindi ko alam kung tama pang itanong ni Mami ang bagay na iyon. Hindi kami nakasagot ni Neria. Nagulat pa nga ako nang biglang tumayo si Mami sa kinauupuan niya at piningot ang aking tenga. Halika nga dito. Aniya, tsaka hinila ang tenga ko papunta sa kusina. Anong pinaggagawa mo? Paanong nabuo ang mga apo ko? Nakapamewang pa siya nang ako'y bitiwan. Mom, do I have to answer your question? Nakangiwing wika ko. It's private matter. Private matters? Hindi mo naman ako kailangang sagutin kung paano ang posisyon nyo, kung ano ang ginawa nyo. Ang gusto ko lang malaman ay bakit walang pagmamahal nung ginagawa nyo ang mga apo ko. Sabihin mo, pinagsamantalahan mo ba si Neria? Nanggagalaiting aniya na ikinalaki din ng aking mga mata. Pareho sila ng expectation ni Daddy. Mukha ba talaga akong ganun? No ma'am, hindi po. Mahabang kwento ma'am pero trust me, hindi ko gagawin, okay? Wika ko, tsaka ako siya hinawakan sa balikat. Basta, make sure na mapapahulog mo si Neria. Alessandro, hindi ko kayang mawalay sa mga apo ko. Parang maiiyak na aniya, kaya tumango ako. Neria POV. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi makapaniwala na ani Sally nang umuwi siya sa unit ko. Minabuti ko nang ikwento sa kanya lahat. Galing kasi siya sa Cebu dahil dumalaw siya kina tita kaya wala siyang alam sa mga nangyari sa akin. So ibig mong sabihin ay tagapagmana talaga ang 3 mong anak ng Millingtons Group? Diyos ko, buti na lang naging mabait ako sa kanila. Hindi ko alam na magiging milyonaryo sila balang araw. Panay ka na naman kalokohan eh. Umayos ka nga. Nakalabing saad ko. Oh, bakit? Sabihin mo, nag-propose na siya sa iyo? Nahampas ko siya sa braso ng marahan. Ikaw talaga panay kakalukuhan. Nakalabing saad ko na kanyang ikinatawa. Biro lang, alam kong may paninindigan ka. So suportahan kita sa daan na nais mong lakaran. Ngiting aniya sa akin. Kaya lang, tumigil siya sa pagsasalita. Kasi Neri, may taong gustong kumausap sa'yo. Sino? Naiwan sa mga Millington na mga anak ko kaya makakausap ko naman kung sino yun. Nasa labas siya at nag-aantay sa'yo. Aniya, kaya na-curious naman ako kaya naglakad ako sa labas at doon ko nga nakita si Daddy. Nakatayo siya at matyagang nag-aantay sa akin.
Aatras na sana ako at muling papasok sa loob, ngunit huli na dahil nagtagpo na ang aming mga mata. Parang hinaplos ang aking puso nang makita ko ang malalim niyang mata. Bumagsak na din ang katawan niya. Alam kong dapat ko siyang kamuhian, pero heto ako at pinipiga ang aking puso. Awang-awa ako sa daddy ko. Dahan-dahan ako naglakad palapit sa kanya habang ang kanyang mata nakatuon lang sa akin. Anak, aniya at bumagsak ang aking luha. Anak, tawag niyang muli sa akin matapos ay lumuhod siya sa harap ko habang umiiyak. Patawarin mo ang daddy. Aniya habang hawak ang aking kamay. Wala akong kwentang ama, kaya naiintindihan ko kahit na hindi mo ako mapatawad. Aniya, kaya naupo ako sa lupa. Dad, please tumayo ka dyan. Hindi mo kailangang gawin ang mga bagay na yan. Napatawad na kita. Saad ko habang hawak ko ang pisngi niya. Tumayo siya habang basa pa din ang kanyang mata. Ang mga apo ko, nasaan sila? Nasa Millington po. Kung ganun, totoo pala talaga na siya ang nakabuntis sa iyo. Ani daddy, kinuha nila? Sabihin mo anak, ibabalik pa ba nila ang mga apo ko? Tara at sasamahan kitang bawiin natin ang mga anak mo. Ani daddy, tsaka hinawakan ng kamay ko at takmang hihilahin ako palabas. Dad, calm down okay? Hiniram lang nila. Anak, patawarin mo ang daddy ah. Ani habang hinahaplos ang pisngi ko. This time, ipapangako kung hindi na ako aalis sa tabi mo. Ako ang magiging kakampi mo kahit sa ang laban pa yan. Hindi na kita iiwan. Aniya sa akin, kaya napaluha ako. Lahat anak ay pinagsisisihan ko sa buhay ko. Dahil sa kasakiman ko pati ang mami mo, kamuntikan ko nang maiwala. Emosyonal na Aniya. Huwag na po kayong umiyak daddy. Okay lang, naiintindihan ko at sa ngayon itanggap ko na ang lahat. Ang mahalaga ay napatawad ko na kayo. Gusto ko pa po sana kayo makakwentuhan kaya lang lumalalim na po ang gabi. Bukas na bukas po, ipapasyal ko doon ang mga bata. Anak, uulitin ko. Humihingi ako ng kapatawaran sa'yo. Mahal na mahal kita anak. Wika ni daddy tsaka hinag ka ng aking pisngi bago siya tuluyang magpaalam kaya tumango ako at ngumiti. Anong nangyari? Bungad sa akin ni Sally pagpasok. Ngayon lang ulit kami nagkita at talagang naninibago ko. Malaki ang binagsak ng katawan niya at sa totoo lang Sally, nagigilty ako sa 5 taon na pagtatago ko sa kanya. At sa 5 taon, kahit isang beses, hindi ko man lang sila nasilip ni Mami. Pasensya ka na Neria, hindi ko na naikwento sa'yo ang mga napagdaanan nila tito at tita. Alam ko kasing hirap ka na sa 3 mong anak, kaya't makakadagdag lamang ng iyong isipin kung sasabihin ko pa ang mga problema na pinagdadaanan ng mga magulang mo. Salamat Sally, salamat dahil meron akong pinsan na katulad mo na hindi ako iniwan. Hay nako, malalim na ang gabi, matulog ka na. Huwag ka nang magdrama dyan, mas dapat mong paghandaan ang pagkikita ninyong muli ng ama ng anak mo. Bagaman seryoso niyang sinabi iyon, halata naman na naroon ang panunokso sa akin, kaya't napairap lamang ako habang nakangiti. Pagpasok ko sa kwarto ko, nag-half-bath lang ako. Pasado 11:00 na din kasi noon ng gabi, kaya mabilis ko lang natinapos ang aking paliligo. Nang mahiga ako, ay pinikit ko ang aking mata, pero gumunita pa rin sa aking isipan ang gwapong muka ni Alessandro, ang ama ng mga anak ko, ang lalaking hindi ko inasahan na makikita ko pa matapos ang higit kalahating dekada. Pero siguro ay dala na rin ng kalaliman ng gabi, kahit mabilis lang din akong dinapuan ng antok na kaagad ko namang itinulog. Neria! Malakas na hiyaw ni Sally na kaagad ang gumising sa akin mula sa labas ng aking kwarto. Napabalikwas ako ng bangon at kaagad na pinagbuksan siya ng pintuan. Bakit? Ano bang isinisigaw-sigaw mo dyan? Tanong ko sa kanya. Diyos ko, hindi ka maniniwala. Kinikilig na Aniya. Nandyan ang Unico iho ng Millington, napakagwapo. Aniya sa akin kaya napangiwi ako. Mula sa bintana, hinawi ko ang kortina at sumilip sa ibaba kung saan naroon si Alessandro. Nakasuot itong puti habang hawak ang bouquet ng bulaklak sa kanyang kamay. Anong ginagawa mo dito? Siniguro ko munang maayos ang aking itsura bago ako bumaba.
Dinadalaw po kayo. Ngiting-ngiti na lumabas mula sa likod ni Alessandro si Sergel at ang dalawa pa niyang kapatid na ngiting-ngiti. Tsaka ma'am, pinapasundo na din kasi kayo ni Lola Mami. Dagdag pa nito habang nakahawak sa laylayan ng damit ni Alessandro. Napangiti ako dahil kahit paano, nagiging okay na ang mag-aama ko. Sa kanilang tatlo kasi, itong bunso kong si Sergel ang pinakaayaw sa daddy niya pero heto siya at nakahawak na sa kanyang daddy. Saan naman tayo pupunta? Tanong ko. Gusto ni Mami na dalawin ng parents mo tapos nilang malaman ng tungkol sa problemang kinakaharap nila mula pa nung nakaraang taon. Na-scam sila ng kulang kalahating bilyon. Hindi ko alam kung aware ka doon. Ani Alessandro. Ngayon, malinaw ko nang naiintindihan kaya bumagsak ang katawan ni Daddy. Tara na, ani Alessandro nang maipasok ko sa loob ang bouquet. Medyo madami-dami pa ngang tanong na gustong sabihin ni Sally sa akin pero nadinig ko na ang malakas na sigaw ng aking mga anak. Ma'am, ang tagal niyo po. Sermon sa akin ni Sandro kaya napatawa si Alessandro. Hindi na lang ako sumagot. Sa halip ay naupo na lang ako ng tahimik sa tabi ng daddy nila na ngayon ay ako'y tinatawanan. Pagdating namin sa bahay ay may mga sasakyan. Anong meron? Tanong ko. Nauna sila sa atin. For sure na nag-uusap na sila. Saad ni Alessandro tsaka pinagbukas ako ng pinto ng kotse. Ngayon ko lang din na-realize na nakasuot ang mga anak ko. Ang gagwapo nila. Naglalakad kami papasok hanggang sa mamataan namin sina tito at tita, ang mga magulang ni Alessandro. Hindi ko po matatanggap ang bagay na iyan. Alam ko kung anong mayroon sa pagitan natin at hindi ko hahayaan ang bagay na iyon madungisan ng dahil sa pera. Ani Daddy, wala kaming ibang nais ng aking asawa. Panunuyo at pasasalamat namin ito bilang magulang ng ina ng mga apo ko. Ani Tito Massimo. Maraming salamat kung ganun. Nahihiyang ani Daddy kaya minabuti ko nang maglakad papasok. Anak, ani Daddy tsaka napatayo sa sofa na kinauupuan niya. Napatingin si Daddy sa akin papunta kay Alessandro at sa aming mga anak. Mga apo ko. Ani Daddy at akmang lalapit sa mga anak ko pero umatras si Nexus at Sandro. Hindi ko sila masisisi. Dahil nakamulatan na nila ang mga ginawa sa akin ni Daddy dahil nga sa pag-aakala na hindi na kami magiging okay. Nagulat ako nang lumuhod si Alessandro para kausapin ang mga anak namin. Mga anak, itigil niyo ang pagkadisgusto sa lolo niyo. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang nagagawa na hindi natin gusto. Kaya kung ano man ang nagawa ni lolo sa mami niyo, try to give him a chance. Saad na Alessandro tsaka siyang umiti at nagbigay daan sa mga anak niya. Kung talagang gusto niyo ng buong pamilya, you should accept your mommy's father. Sandro, Nexus, Sergel, halik kayo. Ani Tito Massimo, pinakilala nila ang mga anak namin ni Alessandro, kina mami at daddy. Lolo Daddy, sabihin niyo po, ikakasal na po ba si mami at daddy para hindi na sila maghiwalay ni mami? Ani Nexus, dahilan para maging sentro kami ng tuksuhan. Bakit hindi ang mami mo ang tanungin mo? Tumatawang wika ni Tito Massimo na ikinapula ng aking pisngi. Po, bakit po ako? Nauutal na saad ko nang malakas na tumawa si Tito. Bakit nga ba ikaw? Tumatawa pa ring wika niya. Alangan din naman kasing ako. Biro niya pa sa akin na ikinalabi ko. Dad, please stop teasing her. Saway ni Alessandro sa kanyang ama. Teasing? Makahulugan nang lumingon si Tito Massimo kay Alessandro. Teasing pala. O sige, bakit hindi natin ilipat ang tanong sa aking anak? Ani Tito, narinig niyo naman ang katanungan ng aking apo. Ikaw Alessandro, ano ang masasabi mo? Kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin kong pakasalan ng ina ng mga anak ko. Hindi dahil sa may anak kami. Minsan ko lang naamin sa kanya na may ninakaw siya sa akin na hanggang ngayon, hindi niya pa rin na ibabalik. At kung bakit hanggang ngayon ay wala pa akong pinapapasok na babae sa buhay ko, ay dahil iyon sa aking puso na hanggang ngayon ay hawak ni Neria. Malakas na tumawa si Tito Massimo na wari ba'y inaasahan na niya ang sagot ng anak niya habang ako naman ay nakatulala. Hindi ko din kasi inaasahan ang magiging sagot niyang ito. Oo nga't narinig ko na iyong minsan pero hindi ko in-expect
na magkakaroon pala ng lakas ng loob si Alessandro para aminin ang mga bagay na ito sa harap mismo ng aming pamilya. Ano ngayon ang masasabi mo, Yunika iha ng Vierde? Ani Tito Massimo. Hindi naman ako nagmamadali. Handa akong maghintay pero iisa lang ang bibitawan ko sa inyong lahat. Taon man ang abutin. Sisiguruhin kong sa akin pa rin siya babagsak. Wika ni Alessandro na lalong ikinahiya ko. Wala din naman akong planong mag-asawa. Kaya kung ako din ang pamimiliin, ay si Alessandro ang gugustuhin ko. Pero hindi na po iyon sa ngayon. Nang tumingin ako kay Alessandro ay nakangisi siya sa akin. Oh, nadinig nyo naman. Si Mami at Daddy nyo na ang endgame. Ang kailangan lang matinding pag-aantay at pagbabantay. Ani Tito Massimo. Nagkwentuhan pa nga sila sa sala. Ako naman ay nagpaalam na pumasok muna sa kwarto. Napakatagal kong hindi nakauwi dito, kaya na-miss ko ang kwarto ko na nagsilbing kaibigan at iyakan ko nung panahon na ako ay nag-iisa. Inikot ko ang aking paningin. Hindi pa kita nakakausap ng sarilinan. Napalingon ako sa likod kung saan naroon si Alessandro. Naglakad siya papasok hanggang sa maupo siya sa kama ko. Nag-cross leg siya. Anong usap ba? Naiiling na saad ko. Gusto kita. Rektang aniya habang nakatingin sa aking mga mata. Liligawan kita kahit gaano pa katagal. Sensero siya sa kanyang sinasabi kaya tinitigan ko lang siya. Gusto kong magpakasal ka sa akin dahil ako ang pakakasalan mo. Aniya tsaka tumayo habang nakasuksok sa bulsa ang isa niyang kamay habang nakangiti. Naglakad siya palapit sa akin. Hindi naman ganoon kalaki ang kwarto na ito kaya mabilis niya lang ako na corner. Sisiguruhin kong mamahalin mo ako. Aniya matapos ay tsaka binitiwan ng bewang ko na hinigit niya kanina. Alam kong hindi mahihirapan si Alessandro na kuhanin ang aking puso dahil mula nang malaman ko nga nabuntis ako, hindi na nawala ang mukha ni Alessandro sa akin kaya siguro naging kamukha niya ang mga anak namin. Lalo ko pa siyang hindi nalimutan dahil kay Sandro. Siya kasi ang mini version ng daddy nila sa kanilang tatlo. Pinahinto na din kasi ako ni Daddy sa pagkukondo dahil ilang taon nila akong hindi nakasama ni Mami. Kung minsan, hinihiram din ng mga miling to ng mga anak namin na Alessandro pero madalas na sila na lang ang dumadalaw dito. Tulad ngayon, bago mag-lunch ay pupunta daw sila dito. Hindi ba kami napaaga? Haya na naman ang kinikilig na tinig ni Tita. Sakto lang po Tita, patapos na din naman po si Mami. Saad ko nang igiya ko sila sa sofa ni Tito. Hay nako, itigil mo na ang pagtawag sa akin ng tita. You should call me Mommy. Dapat pinag-aaralan mo na yan. Aniya sa akin. Pagpasensyahan mo na ang tita mo. Clingy talaga yan. Hindi na natapos ni Tito ang sinasabi niya nang hampasin siya ni Tita sa braso ng marahan habang kagat ang ibabang labi. Mami nga anong tita na naman? Singhal niya kay Tito. Napangiti ako. Alam naman ng lahat na tigasin si Tito. Kinatatakutan ng lahat. Pero pagdating kay Tita ay tiklop. Bigla tuloy ako napaisip. Kung ganito din kaya kami ni Alessandro sa hinaharap? Oo nga pala. Nasaan kaya si Alessandro? Bakit hindi kaya siya kasama? Halos magdadalawang buwan na mula nang magpaalam si Alessandro na manliligaw siya sa akin. Anong balita sa inyo? Saad ni Tito. Still not running? Nakangiting aniya pa. Naipit ko ang aking labi. Sa totoo lang, ay parang ayaw ko na ding patagalin pa pero wala naman sa plano ko na si Tito ang unang makakaalam ng sagot ko. Sa labas na tayo kumain para makalanghap ng sariwang hangin. Ani Mami na kanina pa pala nakapag-ayos sa labas. Nasa labas na ang mga anak mo. Mrs. Millington, tayo na po sa labas. Ani Mami. Neria, pakikuha mo muna yung pitcher doon sa kusina. Ani Mami kaya tumango ako. Pagpunta ko sa kusina ay wala namang pitcher doon kaya lumabas ako para itanong kay Mami kung saan doon. Palabas na ako noon sa pinto nang makita ko si Sergel na may dalang pulang rosas habang papalapit sa akin. For you, Ma'am. Aniya sa akin kaya naiwan ako nagtatanong. Para saan to? Saad ko pero nginitian niya lang ako. Maya-maya ay si Nexus naman ang lumabas at tulad ng kay Sergel ay may dala din siyang bulaklak. Anak, para saan ba to? Saad ko pero tinawanan lang din niya ako.
hanggang sa si Sandro na ang aking makita. Bouquet ng roses ang dala niya. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Daddy na lang po ang sasagot, ma'am. Basta ang mahalaga, mangyayari na po ang pinakahihintay namin. Kinikilig na aniya, tsaka gumilid para tumabi sa dalawa. Nakatingin sa akin ang mga magulang ni Alessandro, pati na si Mami at Daddy. Lumabas si Alessandro habang nakasuot ng itim. Ikaw talaga, ang dami mong alam. Saad ko pero ngumiti lang siya. Mula nang magkausap kami, ay napalapit na ang loob ko kay Alessandro. Akala ko ay mga roses lang talaga ang gusto niyang ibigay, pero nagulat ako nang lumuhod siya at ialok sa akin ng isang singsing. May mga diamante na nakapalibot doon. 2 months is too long. Now Vierde, let's get married. Maotorisadong aniya na ikinangang ako. Napangiwi ako nang batukan siya ni tita. Sira ulo ka talagang bata ka? May nagpo-propose bang ganyan? Singhal ni tita kay Alessandro. Hindi mo man lang siya tanungin kung gusto niya na bang magpakasal sa'yo? Alam ko naman po kasi na doon din naman ang bagsak namin, ma'am. Nagmamalaking aniya pa na ikinangiwi ko. Hay nako, ewan ko sa iyong bata ka. Magpasalamat ka na lang talaga dahil mabait itong si Neria. Kung nakatagpo ka lang ng babae na talagang peperahan ka lang, ay ewan ko na lang talaga sa iyo. O ano na ang sagot mo, iha? Tumatawang ani Tito Massimo habang pinapanood kaming tatlo doon, kahit nga sila mami hindi na makasingit. Hay nako Massimo, mag-ama nga talaga kayo. Giit ni tita tsaka bumalik sa tabi nila mami. Ma'am, sabay-sabay na sigaw ng mga anak ko. Mula kay Tito Massimo na magiging biyenan ko, kay Alessandro na pakakasalan at magiging asawa ko hanggang sa mga anak ko, ay mukhang wala na din naman akong kawala. Kaya umuuna akong tinanggap ko ang pagmamahal ni Alessandro na alam kong balang araw, ipagpapasalamat ko ng higit sa lahat. Napakalaki ng pinagbago ng aking buhay mula nang pumasok ang mga Millington sa mundo na ginagalawan ko, mula sa pagkakaroon ng mga nagwagwapuhang anak, hanggang sa pagbangon muli mula sa pagkakadapa ng aking pamilya, ay heto na ako ngayon at isa ng ganap na may bahay ni Alessandro. Sa ngayon kasi ay 10 taon na kaming kasal ni Alessandro. Nagbalak pa nga kaming bumuo kahit sana isang prinsesa. Kaya lang hindi ko na din daw kakayanin dahil nasa 40s na ako. Ngayon ko lang din naliliwanagan ang patakaran ng mga Millington. Ngayon ay naiintindihan ko na ang mami ni Alessandro kung bakit ganoon na lamang ang pagkamis niya sa kanyang unico iho. 10 years old pa lang kasi may kinakailangan na daw ipadala sa Amerika ang mga tagapagmana ng Millington at wala nang ang iba kundi si Nexus, Sergel at syempre si Sandro. Oh, hinahaplos mo na naman ang pictures nila. Ani Alessandro nang abutan ako sa kwarto. Galing siya sa hardin at nagdilig doon. Lalo mo lang silang mamimiss sa ginagawa mo eh. Naupo siya sa tabi ko. Kung namimiss mo sila, heto naman ako. Saad pa ni Alessandro na talagang wagas ang pagmamahal para sa akin. Inakbayan niya ako. Totoong namimiss ko sila pero narealize ko lang na totoo pala yung time flies, no? Parang kailan lang, nasa bisig ko pa sila. Umiiyak at natataranta sa pagtitimpla ng gatas nila. Pero ngayon, binatilyo na sila at halos mag-6 na taon ko nang hindi nakakasama. Saad ko pa pero ngumiti lang si Alessandro. Naupo siya sa kanyang paa habang hawak ang mga kamay ko. Alam mo, sayang na sayang nga ako dahil hindi ko man lang sila nakarga. Pero ipinagpapasalamat ko din dahil ikaw ang naging ina ng mga anak ko. Dahil tinanggap mo ako ng walang panguhusga at hinayaan ako makapasok sa mundong alam mong napakalaki ng kakulangan ko. Na kahit anong pagbawi ko, alam kong hindi ko na mababawi pa. Hinawakan ni Alessandro ang aking pisngi na may buong panunuyo. Kaya naman please, sa akin ka ibinili ng mga anak ko. Huwag kang malungkot dahil hindi nila ikakatuwa ang bagay na iyon lalo na ako. Sobrang apektado ko kapag nakikita kitang malungkot. Kaya please wife, maging masaya ka habang kasama ako. Saad niya, kaya ngumiti ako. Sa totoo lang, maraming pagkakapareha si Daddy Massimo at ang asawa kong si Alessandro. Pero ito naman ang pinagkaiba nila. Hindi tumitigil sa Alessandro hanggat alam niyang mabigat ang aking saloobin. At sa part pa lang na iyon, alam ko nang napakaswerte ko
lalo at maging kabiyak ng isang Millington. Ang tagal niyo po, hanggang mamaya pa po ba kayo dyan? Anang malaking tinig mula sa labas ng pinto na kaagad naming ikinalingon. Kaagad ako naging emosyonal. Ang aking luha ay sunod-sunod na pumatak nang makita ko ang nakasimangot na si Nexus, habang si Sergel naman, ngiting-ngiti at syempre hindi mawawala si Sandro na ngayon ay nakangisit na kataas ang kamay para bumati sa amin ng daddy niya. Sa kanilang tatlo ay si Sandro ang pinaka nakakuha ng ugali ng isang Millington at ganoon din sa itsura. Mom, anang malaking tinig niya sa akin. Sa tindi ng aking pangungulila, napatakbo ako at dinamba ko sila ng yakap ng sabay-sabay. Akala ko matatagalan pa eh. Umiiyak na sambit ko. Miss na miss ko kayo mga anak ko. Actually ma'am, request lang po ito ni daddy. We know how much he loves you. Kaya kahit pagalitan na siya ni lolo daddy, ayos lang sa kanya basta maibigay niya lang kung ano ang gusto mo. Si Nexus ang sumagot nun. Don't worry ma'am, 3 taon na lang po'y gagraduate na kami. Konting panahon na lang makakasama na ninyo kami, kaya wag na po kayong umiyak. Pagpapagaan pa sa akin ang loob ni Sergel. Maiiwan na lang po ako dito. Lahat kami ay napatigil at napalingon kung sino ang nagsalita. Si Sandro. 3 taon lang naman po, papaunahin ko na pong pag-graduate yung dalawa. I'll stay here. Ayoko pong palagi na lang si daddy ang mag-comfort sa inyo. Alam kong medyo nahihirapan na din siya. Ani Sandro. Pakiramdam ko tuloy ay kinain ako ng guilt, kaya naman napalabi ako. Hindi ko naman kayang tiisin na maiwan ng isa sa 3 kong mga anak, kaya kaagad ko yung kinontra. Hindi anak, natural lang naman kay mami na mamiss kayo, hindi ba? Hindi mo na kailangan mag-stay dito. Sabay-sabay kayong mag-aaral doon sa Amerika. Hihintayin ko kayo makabalik, basta ngayong mga susunod na araw. Sa akin na lang itutok ang atensyon ha, baka kasi magulat na lang ako na mag-aasawa na kayo. Saad ko na ikinatawa nilang 3, pati na rin sa Alessandro, ay nakigulo na sa amin.